Mga mambabatas na pabor sa Reproductive Health Bill, yamado sa darating na 2013 elections. Batay ito sa report ng SWS o Social Weather Stations. Ang karagdagang report mula kay Edwin Eusebio. Ngayong nakapasa na sa ikalawang pagbasa sa Kongreso ang Reproductive Health Bill o RH Bill. Lumitaw ang kulay ng ilang mga politiko. Hinggil ito sa kanilang paninindigan sa kontrobersyal na panukala. Naghayag ang mga ito ng panalatwiran na sinalungat naman ang panukalang batas. Gayunman, nanaig pa rin ang mga mambabatas na pabor na isabatas ang RH Bill. Sang-ayon ba naman ang nakararaming Pilipino? Batay sa pinakahuling survey ng SWS o Social Weather Stations, lumitaw na maraming mga nakatatandang Pilipino ang boboto sa 2013 elections para sa mga kandidatong sumusuporta sa RH Bill. Ginawa ang survey mula November 29 hanggang December 3, kung saan 33% ng mga nakatatanda ang kumukumpirma na iahalal nila ang mga kandidato na pabor sa RH Bill. Gayunman, 57% ng respondents ang nagsabi na walang kaugnayan ng RH controversy sa pagpili ng magiging opisyal ng bayan. Subalit, dahil mas nakararami ang pumapabor, patunay ito ng suporta ng publiko sa kontrobersyal na panukala. Ang pagpasa sa RH Bill sa ikalawang pagbasa sa Kongreso ay nagpapakita na nakikinig ang mga mambabatas sa mga nakararaming mamamayan. Naging bukas naman ang panukala sa ilang mga amyenda mula sa mga anti-RH Bill na mga mambabatas. Hari nawa, hindi ito maging batayan lamang ng mga botante sa pagpili ng kanilang magiging kinatawan sa batasang pambansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.